mukhang ngayon lang magkakaroon ng seryosong consequence. Posibleng madamay dito si VP Sara. Very, very much possible. Kasi mga kakotsero, ito kasi ay isa sa mga problema na naganap nung siya yung DepEd Secretary. Ito mga kakotsero ay isa sa mga katiwalian ng DepEd na ayoko sabihin na siya ang may sanhi. Pero hindi niya pinigilan, definitely. Hindi niya napigilan. O hindi niya pinigilan. Hindi natin alam kung anong naging usapan dyan. Oo, maboting usapan ba o maperang usapan? Hindi natin alam kung alin niya. Pero ito yung laman ng balita kanina. Ito ang sabi, DepEd probing if own personnel are involved in the ghost student scheme. Ito na mga kero. Baka ho nakalimutan nyo na. Ano ho ba itong ghost students na ito? Balikan ho natin ang kwento, guys. Ito ho kasi ang ganap dyan. Noong 2024, kinwestiyon ng isang miyembro ng Senado na merong 19,000 ghost students sa Senior High School Voucher Program. March 20, 19,000 na ghost students. Ang una hong nag-ano nito ay si, if I'm not mistaken, si Raffy Tulfo. Isa siya sa mga unang nagpasabog nito nung ghost students. Tapos siguro dahil hindi parte ng kanyang committee, inilipat ito kay Sherwin Gatchalian. Kay Senator Sherwin Gatchalian, guys. Ghost students. Noong 2020, March 20, 2024 po ito. Ibig sabihin, ito ay ang kasalukuyang DepEd Secretary nung panahon na ito ay si Sara Duterte. Siya ang kasalukuyang DepEd Secretary no March 20, 2024. So ano pong sabi? Over 19,000 ghost students or undocumented beneficiaries of the voucher program under the e-GASTPE, Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, were disclosed at the Senate on Wednesday. At the continuation of the Senate hearing on basic education, Senator Sherwin Gatchalian started by scrutinizing the 2016 to 2017 COA report where it found 115 senior high school voucher program beneficiaries who were considered ghost students as they were billed under the program more than once in the same school. Ayun. Yun mga kotsero. 2016 pa pala to. Pamana yata itong negosyo ng kanyang tatay. Pamanang racket. Ang total ng i-refund ay 239 million to be refunded, guys. Napakawalang hiya mo, Sara Duterte ka. Napakawalang hiya mo talaga. 239 million ang i-refund. Sino tumrabaho nito? Si Mary Grace Piatos. It's close to 19,000 undocumented students. So, sabihin, wala estudyante yung 19,000 na yan. Makakawindang yung amounts, no? 239 million. Alam niyo mga kotsero, kasi isipin niyo to. Maliban pa sa amount, isipin niyo rin yung estudyante. Para saan ho ba itong voucher na to? Ito pong voucher na to ay para sa mga mahihirap nating mga bata, kabataan, senior high school students na hindi afford mag-aral sa private school. Pero dahil dito sa pondo na to, nakakapag-aral sila sa private school. Kaya ho merong ganyang pondo. Ang tanong, saan nga to dinala ni Sara Duterte? Bakit meron kang ghost students? Kawawa yung mga estudyante na deserving naman, mahuhusay naman, deserving magkaroon ng scholarship, pero hindi nagka-scholarship dahil dito sa ghost students na to. Pero ngayon mukhang a-action na mga kotsero. A-action na yata. Iimbestigahan na yung DepEd mismo. Ang tanong, aabot kaya sa level ni Sara Duterte? Panoorin natin yung balita ni comment ni Secretary Angara tungkol dyan. Well, we're looking at safeguards going forward. Mas malaki dapat yung binabantayan natin mga level of validation natin. Ghost students o mga estudyanteng hindi matuntun ngayon ng Department of Education. Ito ang kasalukuyang iniimbestigahan ng DepEd sa 12 private school sa bansa na kasama sa Senior High School Voucher Program ng Kagawaran. Ang SHS Voucher Program ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang hindi sakop ng DepEd tulad ng private schools. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mas paiigtingin nila ang validation sa mga potential students upang masigurong hindi maabuso ng sinuman ang programang dapat natutulong sa mga nangangailangang mag-aaral. Nagpahayag naman ng suporta ang Teachers Dignity Coalition sa ginagawang investigasyon ng DepEd kaugnay ng nadiskubring umano'y ghost students na kasama sa nabanggit na programa. Ayon sa chairperson ng TDC na si Benjo Basas, dapat madaliin ito ng ahensya dahil malaking pondo ng gobyerno ang nasasayang at napupunta lang sa maling mga benepisyaryo. Kailangan aniyang matiyak na ang benepisyo ng isang programa ay napupunta sa karapat-dapat na tao. Dahil nga ito'y napupunta doon sa mga listahan o sa listang pangalan na hindi naman totoo, diba? Nawawalan
No, nawawala ng space, nawawala ng slot yung mga talagang bata na kailangan at willing na mag-aral, no? So ang nangyayari pag sila ay napipilitan mag-private school, no, sa anumang dahilan na lehitimo, ay hindi sila natutulungan ng ating paaralan at talagang igagapang ng kanilang magulang pag-aaral sa mga dumado. Tiniyak naman ni Secretary Angara na hindi nila kukonsintihin ang maling paggamit sa pondo ng edukasyon, kaya pananagutin nila ang sinumang mapatunayang nasa likod ng nasabing anomalya. Yes, dapat may penalty tayo. At saka para hindi na maulit, hindi na subok ng subok. At saka hindi lang yung eskwelahan, dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan, dahil may pinipirmahan yan under oath Pwedeng kasuhan ng perjury kung tutusin Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school, ngunit binigyang diin ni Secretary Angara na sineseryoso nila ang aligasyon. Siguro sa sample kami ng mga tao dito na nakitingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao. Yun siguro pwedeng sabihin clerical error yun, pero yung mga talagang may pattern na talagang nagtitake advantage siya o nananamantala sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan mo natin yun. Panawagan ng DepEd sa publiko na i-report ang anumang irregularidad na may kinalaman sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd na handa nilang tulungan ang mga mag-aaral na tunay na nangangailangan. Kawa naman kasi yung mga batang hindi makapag-aral dahil dyan sa kalokohan ni Sara Duterte na yan. Feeling ko nagpe-playing safe din si Angara, ayaw niya pangalanan agad-agad. Pero kasi base dito sa sa history ng Go Students. Sabi kasi nag-umpisa to noong 2016, 2017. So ibig sabihin, panahon pa to ni Digong. Tapos nagpatuloy siya 2018, tapos nagpatuloy siya hanggang 2024. Imagine, naka-6 na taon kay Digong, 6 years kay Digong, tapos may 2 years kay Sara. Galing-galing. Kala ko ba mahusay si Sara? Ano nangyari? Mahilig talaga yung mga Duterte sa Ghost Students Sa mga Ghost, mahilig siya sa Ghost. Favorite holiday nila Halloween. Nung mayor si Digong, meron siyang 11,000 yata if I'm not mistaken. Ghost personnel, 11,000. Napakarami nun. Or 1,100, either of the two. Tapos si Sara, meron din siyang Ghost Students. Tapos meron din siyang mga ghost employees. Marami siyang ghost. Marami siyang ghost, guys. Mahilig sila sa multo, promise. Siguro, kasi baka kasi malakas magdala ng pera yung mga ghost Imagine, for example, let's say sa mga sa mga ghost employees. Papasahuran mo na isang buwan, sabihin natin 10,000 per month, times 1,100. Ilan agad yun? Pasok agad sa iyo yun, diba? Ghost employees yun. Ito, sa ghost students. Magkano yun? 239 million. Hobby talaga ng mga Duterte yan, yung ghost scholars. Everything ghost. Ghost employees, ghost projects, ghost scholars. Ganun. Lahat ng klaseng multo. Expertise nila yan. Kasi doon sila, doon sila kumukuha ng kayamanan nila. So, anong gagawin? So, iniimbestigahan na ngayon 12 ghost private schools na may ghost students. Yun ang ginagawa ngayon ni Secretary Angara. So, kasi tinan mo naman, incoming students will get vouchers worth 14 to 22,500. Grabe, laki, no? So, sabi ni Angara, we take all these allegations seriously. Any form of misuse of public funds will not be tolerated. This